Isa akong dog trainer. Mula pagkabata, naiintindihan ko na ang sinasabi ng mga aso. Noong 3 taong gulang pa lang ako, kaya ko nang utusan ng grupo ng mga aso. Ngayong araw, may isang buntis na 6 na buwan na ang tiyan. Nagdala dito ng isang border collie na may 100 kilo para humingi ng tulong. Isang tingin pa lang, napansin ko na may kakaiba sa asong ito. Gusto niyang kumain ng tao. Kamusta po, Mr. Lee? Ito po ang alaga naming si QQ. Gusto ko po sanang magpatulong magpa-train ng aso. Ang laki nitong lalaking ito, oh. Ang bango pa ng laman. Sarap sigurong kagatin kahit isang beses lang. Miss Sunyan, hindi ko po matatanggap ang kaso ninyo at para na rin sa kaligtasan mo, mas mabuti sigurong ipa-euthanize mo na siya. Bakit ganun? Anak ko to. 8 taon ko na siyang inaalagaan. Dog trainer ka lang, pero sobrang sama ng bibig mo. Kahit sampalin nga yan, hindi ko matiis. Ngayon gusto mo nang mawala siya sa akin? Bakit mo pa siya dinala dito sa akin? Kasi nitong huli, yung ilang batang paslit, nagsisigawan, natakot siya. Tapos may 5 matandang babae na sumasayaw sa plaza. Natapakan yung buntot niya. Dahil doon, bilang reflex, kinagat lang niya ng dahan-dahan. Kung hindi siya natakot dahil sa kanila, paano naman siya aatake ng ganun? Ibig mo bang sabihin kinagat niya ang 3 bata at 5 matandang babae? Kahit isa, hindi mo siya nasaktan ni minsan. Gusto ko sanang parusahan siya. Pero pagtingin ko pa lang sa inosente niyang mukha, hindi ko magawa. Ang asong nakangagat na ng tao delikado at hindi mo matitiyak ang kilos. At isa pa, 8 na ang nakagat niya. Ang chuchu namin? Sa totoo lang, mabait yan. Hindi yan nagwawala o sumisigaw. Malakas ang kutob ko. Natakot lang siya sa mga batang yun. Kaya lang siya nanakit. Tingnan mo, hindi niya naman ako kinakagat. Tsaka ang cute-cute niya pa. Miss Sunyan, para sa kaligtasan mo, mas mabuting Nakikiusap ako. Sobrang mahalaga sa akin si QQ. Sobra-sobra. Pag nandito ako sa tabi niya, hindi niya kinakagat ang ibang tao. Kaya lang ngayon, buntis ako. Hindi ko siya kayang supilin. Di ba dog trainer ka? Kung papayag kang tumulong, doble ang bayad ko. Yung aso, may balak na talagang kumain ng tao. Pag hindi mo tinulungan, pag binalik yan sa may-ari, baka kung ano pang mangyari. Para sa kaligtasan mo, mas mabuting iwan mo na muna siya dito. Sipu. QQ, alis na si mama, ha? Dito ka muna pansamantala? Babalik si mama pagkatapos ng ilang araw para sunduin ka. Sumunod ka ha? Ipinagkakatiwala ko na sa'yo si QQ. Umalis na rin sa wakas yang malanding babae na yan. Ito mas game pa ilalim. Kakagatin ko talaga ang lalamunan niya. Para malaman ko anong lasa niya. Xiao Wang. Hanapan mo ako ng pinakamalakas na kulungang bakal. Kuya Bin, anong kaso nitong aso? Hindi ko alam ikulong na lang muna natin. Uy, Chuchu, kayo lang ba? Akala nyo mahuhuli nyo ako? Chiu-chiu, mabait ka lang Chiu-chiu. Kain na Chiu-chiu. QQ. Kuya Bin, parang kakaiba itong aso ah. Wala pa akong nakitang asong hindi interesado sa treat. Hindi ako kakain ng ganyang kalokohan. Gusto ko tao ang kainin. Naku, parang matalino tong aso. Nagmatalino? Anong ibig mong sabihin, Kuya Bin? Kunin mo na nga yung gloves. Hawakan ninyo ang bibig niya. Palayain niyo ako? Kakagatin ko kayong lahat. Kuya Bin, bakit parang kakaiba itong aso kumpara sa iba? Alam mo ba yung Super K9? Oo, alam ko. Yung may demonyong gene yun. Ipinanganak talagang agresibo. Normal na masayahin at masigla ang mga aso, pero pwedeng sanayin. Pero ang asong ito, ipinanganak na talagang bad breed, ang mas delikado. Mas mataas pa ang talino nitong aso kaysa sa iba. Yung panloloko natin na pampabait ng aso, hindi uubra dito.
Ano na gagawin natin, Kuya Bin? Labanan ng dahas. Ayun na si boss. Boss, gutom na ako. Xiaohei, dahan-dahan lang. Baka makagat mo kamay ng boss. Ingat ka, baka bigyan ka ng boss ng sampal para matuto ka. Ang daming cute na aso. Nagkakandara pang umaamo sa tao, kinikilala nilang amo. Kahiya-hiya, nakakababa ng pride ng pagiging aso. Sobrang inutil. Yung mga tao na yan, dapat lang silang maging pagkain natin. Si boss nagchi-chicken leg. Sana makakain din ako ng chicken leg. Ay naku, bastos ka. Para kay boss lang yan. Ang swerte ni boss, nakakain ng chicken leg. Kita mo na? Ganyan talaga ang lipunan. Ako ang boss na naglalatag ng patakaran at nagbibigay ng resources. Sila sumusunod lang sa utos, mga aso lang. Yung chicken leg tsaka tong tao, akin lahat yan. Kuya Bin, anong ibig sabihin nito? Matindi talaga. Gusto nang kumain ng tao. Yung asong ito? Iniisip kung paano kami nasabay siyang makakakain ng chicken leg at ng tao. Kuting na cute. May balak ka pang kumain ng tao. Wala kang alam. Hindi ka nga masaktan ng amo mo eh. Ako na magbibigay ng leksyon sa'yo. Ngayong mamamatay tao, huwag ka magmalaki. Kung talagang matapang ka, palayain mo ako. Para malaman mo, kakagatin ko ang leeg mo. Bibigyan kita ng pagkain. Alagang hayop ka lang. Hindi ka bibigyan ng pagkain. Tulad ka lang ng askal. Ikaw naman, kuting na cute. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para manakit ng tao? Sa tagal ng panahon, nakabuo na ako ng matinding presensya. Karamihan ng aso, hindi na ako inaatake. Pero ang asong ito, wala man lang takot sa mga sigaw ko. Sa palo ko, puro galit lang ang balik. Kaya, bantayan mo ang ibang aso. QQ. Ako mismo, mag-train, sa'yo. Sige, Kuya Bin. Mag-ingat ka dyan. Kaya na. Ikaw talagang mamamatay tao. Hintayin mong lapain kita. Mag-ingat ka. Yung mukha ko, yung bibig ko, mga walang silbing tao, lalamunin at pagwawarakin kita. Cutie pie. Gusto mo bang kunin ang buhay ko? Binge, ayos ka lang ba? Gusto niyang kunin ang buhay ko. Ngayong araw, tuturuan natin siya ng leksyon. Dapat alam ng isang cutie pie kung paano mag-behave. Ang kapal ng mukha mo ah. Ano bang ginagawa niyo dyan? Sa wakas, dumating na rin ang babaeng to. Diyos lang ang nakakaalam. Anong klaseng buhay na ba ang pinagdadaanan ko? Magkunwari muna akong cute para payagan niya akong makaalis. Sa nakakainis na lugar na to. Kakagatin ni QQ yung tao kanina. Kaya tinrain namin siya ng espesyal. Ginamit pa ang pala sa pagtetrain. Kitang-kita naman, pinagmamalupitan niyo lang ang hayop. Akala ko pa naman dati, isa kang mahusay na animal trainer. Kaya ipinagkatiwala ko sa'yo si QQ. Pero ano nang nangyari? Ikaw lang pala ay isang siraulong nang aabuso ng aso? Miss, kalma ka muna. Yung aso mong yan, ang tigas lang talaga ng ulo. Kaya, Tama na. Kayong dalawa, sobra kayong malupit. Na-video ko na lahat ng ginagawa niyong pananakit kay QQ. Ayaw niyong mapahiya, di ba? Ibalik niyo agad ang pera ko. Lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Chuchiu. Lumuhod ka sa aso at humingi ng tawad. Ito na yata ang pinakanakakatawang kahilingan na narinig ko. Pwede kitang ibalik ng pera. Pero humingi ka ng tawad sa kanya. Sobra naman yata yan. Siyempre cute yun. Aso lang naman siya. Hindi siya tao. Hindi siya. Anak ko siya. Hindi niyo ba nabalitaan? Aso ang pinakamabuting kaibigan ng tao. Alam ko naman. Halos lahat ng aso. Mabubuting aso talaga. Pero itong isa, hindi. Nakalimutan mo na ba? Nakagat na niya 8 tao. Kasalanan na ng mga yon. Yung mga cute na yon, nag-iingay, natakot yung aso. At yung mga matatanda, hindi tumitingin sa dinadaanan, kaya nakagat sila. Ang tawag dyan self-defense. Naiintindihan mo ba? Tigilan mo na ang daldal, bilisan mo na, ibalik mo na ang pera ko. Humingi ng tawad. Pwede kang ibalik ng pera. Pero isipin mo muna ng mabuti. Kung iuuwi mo siya, hindi mo kaya ang magiging resulta. Ano naman pwedeng mangyari? Huwag mo akong takutin.
QQ ang anak ko, kung hindi siya sasama sa akin, kanino siya sasama? Tigilan mo na ang daldal, bilisan mo, at ibalik mo na ang pera ko. Sinabi ko na lahat. Mas tama naman to. At saka, nasaan ang hinihingi kong tawad? Pwede kitang humingi ng tawad, pero sa aso, wala kang pag-asa. Xiaowang, pakihatid ang bisita. Mauna ka na. May gagawin pa kami. Ano ginagawa mo? Cute pa naman, pero pati aso binubugbog ng cute. Bakit hindi ka nalang magpunta sa impyerno? Sino may sabi yung anak kong si QQ ang ginulo mo? Sino nagpabugbog? Baliw ka yata. Sinadya mong manakit? Sinaktan mo kami. Pwede kayong manakit ng anak ko, pero ako bawal lumaban. Ganun ba? Sabihin ko sa'yo, pinakaayaw ko talaga yung mga nananakit ng aso kagaya nyo. Masaya na ako. Masaya na ako. Ang sarap ng amoy ng dugo. Bakit hindi dagdagan ang patulo? Next time, dapat maubos ang dugo mo. Malasahan kong tama. QQ, huwag matakot. Umalis na ang masamang tao. Pinalayas na ni Mama. Uwi na tayo. Tara! Grabe, tong babae nagawang saktan si boss natin. Huwag mo akong pigilan. Kakagatin ko tong babae. Xiaohei, matapang ka ha. Hindi mo ba nakita? Buntis siya at may kasamang galit na aso? Malakas ang tama mo. Kapag bumaliw yan, pati amo niya kinagat, wala na talagang pag-asa ang karneng to. Grupong puro tahol, wala namang tapang na karneng walang silbi. Magingay pa kayo pati ang walang kwentang amo nyo. Sisirain ko kayo lahat. Soon NVSI, soon NVSI. Sanave, Shi? Son NVSI, paalala lang. Hindi ko inirerekomenda ang alagaan mo ang aso sa tabi mo. Baka isang araw magwala iyan, matindi ang magiging resulta. Sinusumpa mo ba ako? Hindi pwedeng kagatin ako ng anak ko. Mas pipiliin pa niyang masaktan, kaysa ako ang masaktan niya. Tingnan mo ang mata niya. Nabuhay na ang pagiging hayop. Naiintindihan ko, ganyan ang style mo. Tinakot mo na ang mga dating amo ng aso. Para iwan nila ang aso dito sa'yo, tapos sinasaktan mo, dinadaldalan mo, kinokontrol mo, di ba? Wala kang hiya. Sunveishi, nakalasa na siya ng dugo ng tao. Buntis ka pa, ikaw ang susunod niyang target. Kung iuuwi mo siya, mabuti, masaktan lang, masama, pwede kang mamatay. Huwag mo akong takutin dito. Sige, hintayin mo ako. Hindi lang kita ilalantad sa pananakit ng aso. Lalantad ko pa na ikaw ay isang scammer. May lakas na loob kang sabihing kumakain ng tao ang aso. Imposibleng kumain ng tao ang aso. Aso ang pinakatapat na kaibigan ng tao. Buntis ka ngayon, kung may mangyaring masama, hindi mo kayang panindigan ang sarili mong resulta. Kung totoo mang kumain ng tao ang anak ko, ibang tao ang kakainin niya. Hinding-hindi niya ako sasaktan. Anak! 3 araw na gutom, hindi pa natitikman kung anong lasa ng buntis. Malamang, mas masarap kaysa sa iba. QQ, ano ginagawa mo? Ang lambot, ang bango. Sa oras na yon, saan kaya magandang kagatin? Diretsong kagat sa leeg o punitin ang tiyan? QQ, nagulat ako sa'yo. Alam ni Mama pinagdaanan mo lang, tama ba? Naglambing ka lang kay Mama? Sige na, sige na. Ikaw ang pinakamabait. Nakikita mo ba? Ito ang tunay na relasyon namin ng anak ko. Anak ko, puro protekta lang ang kaya niya para sa akin. Imposibleng saktan ako. Ikaw, nananakit ng aso at scammer. Ilalantad talaga kita. QQ, aalisin kita sa lugar na to. Anong problema ng babaeng to? Parang hindi niya maintindihan ang sinasabi ng tao. Tama, Binge, ayos ka lang ba? Ganyan lang ang sugat na yan, hindi ako mamamatay diyan. Pero siya, hindi sigurado ang buhay niya. Ang ibig mong sabihin, mangyayari talaga na atakihin ng aso ang amo? Oo, tama, kasi ang asong to, meron na siyang natutunang pag-atake. Natutunang pag-atake? Ano ibig sabihin yan? Sa madaling salita, iniisip ng asong to na kapag nangangagat siya, lahat ng problema masosolusyonan. Kaya kapag may susunod na pagkakataon, mas lalong madalas siyang kakagat, pati pagsigaw o pagbabawal ng amo sa kanya, pati nga hininga lang ng amo, pwede na niyang atakihin. At bigla na lang ng walang abiso. Kaya naman,
Karapat-dapat lang din siguro sa kanya. Sino? Sino? Sino ba kasi nagpabigay ng ganitong utos sa kanya? Tama na. Magligpit na tayo ng gamit. Umuwi na tayo. Uuwi na si boss para magpahinga. Ako na bahala magbantay dito sa bahay. Boss, mag-ingat ka sa sugat mo ha. Mamimiss ka namin. Nakarating na tayo sa bahay, QQ. Buisit, gutong-gutong na ako. Sa wakas, solo ko na ang pagkakataon. Saan kaya ako unang kakagat? Leeg ba? O tiyan muna ang uunahin? Ay nako. QQ, anong ginagawa mo? Aray ko, si QQ naman. QQ, anong trip mo? QQ, ang bigat mo. Nadadaganan mo si mama. Bilisan mong tumayo dyan. Ngayon na, kagatin ang lalamunan niya, tapos wasakin ang tiyan niya. Honey, anong nangyayari dito? Ano to? Si QQ hindi makapaghintay. Nakikipaglaro sa akin. Dalawa silang mahirap kalabanin? Kailangan ko talaga ulit mag-abang ng chance. Halika, tayo ka na. Anak, halika dito. Dahan-dahan. Mag-ingat baka madaganan ka. Sige, maglaro ka na. Sige na. Honey, hindi mo ba naaalala ngayon ang ika-3 anibersaryo natin? Nagpa-reserve ako sa restaurant sa labas. Kumain tayo sa labas mamaya. Halika, akin na. Salamat, honey. Uy, QQ. QQ, aalis na si mama. Maging mabait ka dito sa bahay, ha? Halika, anak, tara na. Ang lakas ng gutom ko, kailangan ko munang maghanap ng kahit anong makakain. Binge, upo ka muna. Kuha lang ako ng gamit. Grabe naman yung babae na yun. Brutal masyado. Kung iba lang natamaan, baka ulo ko na mismo tinamaan. Baliwala lang na sugat yan. Hindi ako papatayin yan. Pero siya, dala niya ang tunay na panganib pa uwi. Sobrang nakakainis yung babae na yon. Basta naaalala ko si QQ. Yung tingin niya sa atin, kinilabutan talaga ako. Yung tingin ng asong, yon, nakakatakot talaga. Sa totoo lang, kahit anong payo, walang makakapigil sa gustong mamatay. Nagpaalala na naman tayo? Malinis ang konsensya natin. Pangmadali ang abiso. Kamakailan lang, may natanggap tayong reklamo mula sa mga residente. May insidente kasi ng aso na nanakit ng tao dito sa subdivision. Pakisigurado po na lahat ng nag-aalaga ng aso ay bantayan ang kanilang mga alaga. Siguraduhing nakakakadena at nakakataling maigi ang mga aso sa pinto. At sana lahat ng residente maging maingat din sa kanilang kaligtasan. Manong, habang iniisip ko, lalo akong kinakabahan. Basta naiisip ko ngayon, yung tingin sa akin ni QQ, aso ba talaga siya? Siya nga ba? Alam mo si Sunyan, kung siya lang sana ang nagkamali, hayaan mo na sana. Ang problema, yung pinakamamahal niyang anak, delikado ang sitwasyon. Balang araw, mapapasama din sila. Sige na, huwag ka masyadong mag-alala. Pinili niya ang direksyon niya, kaya sagot niya ang sarili niyang consequences. Gabi na, magpahinga na tayo. Sino to? 2:00 na ng madaling araw. Paulit-ulit mali ang pinasok na password. Sigurado ba siyang bahay niya? To? Maling password. Nakakainis na talaga. Bakit hindi pa rin nabubuksan? Dito talaga pinakamabango yung pagkain. Payat na batang babae yan. Hindi mahirap pabagsakin. Sakto lang, mapupuno ang tiyan ko. Bing kuya, anong nakita mo? May magnanakaw ba? Hindi tao. Hindi tao? Ano pa ba yon? QQ ah. Bakit nandito siya? Baka si Sunyan din nakatira sa building na to. Mukhang ganoon nga. Lumabas siya nung hindi napansin ni Sunyan. Nakatakas siya. Kanino bahay ang may asong Wen Guangye na walang pahintulot, hindi natutulog? Nasa hallway, sigaw dito sigaw doon, at kinakamot yung pinto.
Kanino bahay ang may asong Wen Guangye na walang pahintulot? Pakikuha na ang aso nyo, nakakainis na. Sa tunog na yan, parang may mali sa aso ah. Bing kuya! Baka si QQ ay nasa. Tama nga. Sinusubukan niyang buksan ang kabilang password lock. Hindi ba sa kabila nakatira ang batang babae? Ano kaya ang balak niya? Naamoy niya sa kabila yung amoy ng batang babae. Akala niya madali niyang makuha. Gusto niyang kainin yung tao. Gusto niyang kainin yung tao. Bing 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 kuya. Si QQ papunta na dito. Tumakbo siya dito sa side natin. Ah, kayo pala ang nandito. Buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Wala yung babae. Kakainin muna kita. Bing kuya, parang nagwawala yung aso. Paulit-ulit siyang binabangga yung pinto natin. Siguro naamoy niya yung dugo sa balikat ko. Nagbago na ng target. Gusto niya tayong kainin. Kainin tayo? Ginagawa na tayong prey. 301. Aso mo ba yun na gumalagala sa labas? Buong hallway puro tahol ng aso. Bilisan mong buksan ang pinto. Kunin mo na yung aso mo. Ang baho na. Oo nga. Magpakabait ka naman kahit konti. Aso nga, hindi tao. Pero ang amo hindi ba tao din? Hindi sa amin yung aso sa pintuan. Isa yung siraulong aso. Gusto niyang kainin ng tao. Mga kapitbahay. Manatili na lang sa bahay. Huwag lumabas. Gusto niyang kainin ng tao. Grabe, sobra mo nang nanonood ng pelikula. Imposible naman yung aso kakain ng tao. Aso nga ang pinakamabait na kaibigan ng tao. Nagpapakalat ka pa ng chismis na ganyan. Hindi ka ba kinikilig sa konsensya mo? Huwag ninyong paniwalaan yan. Yang tao na yan manloloko yan. Trainer ng aso. Dinala ko pa anak ko sa training base niya. Siniraan pa niya anak ko. Gusto daw kumain ng tao. Nagpapasasa lang sa pera ko. Ay hindi ba si Sunyan nga yan? Totoo pala. Dito rin pala siya nakatira. Yung nasa labas, yun nga yung aso niyang anak. Aso pa rin ay cute. Karamihan sa mga aso mabait kasi natutunan na nila makihalubilo sa tao. Mga asong walang tamang training, sobrang peligroso. Kaya mga kapitbahay, manatili na lang sa bahay. Huwag lumabas. Hindi ko na kayang makipag-away pa sa inyo. Lalabas na lang ako. Isang aso lang naman. Hindi naman makakalipad. Patay na. Mukhang lalabas na yung taga 304. Bing kuya, Baka yung tao sa labas. Kinain na ng aso? Parang may narinig akong sigaw. Narinig ko rin, uy okay ka lang ba? Sa ganitong oras pa nagtatanong, seryoso ba? May asong kumakain ng tao sa labas. May narinig na sigawan. Sigurado kinain na siya ng aso. Tatanong pa? wala ba kayong cellphone? Hindi ba? Totoo ba yan? Aso kumain ng tao? Aso kumakain ng tao. Parang may narinig din akong sigaw. Uy, narinig ko rin. Taga, 304 bilisan mo. Okay lang. Kanina lang. Nadapa lang ako. Oo nga, lumabas yung aso ng 301. Nagwawala. Grabe, natakot ako kanina. Buti na lang walang nangyari. Akala lang, natakot. Bing kuya, tulog na tayo agad. Walang tigil ang ingay ngayong gabi. Ayusin mo na yung aso mo. Bilisan mong buksan ang pinto. Nakakabingi, gusto naming matulog. Hindi mo ba naririnig? Buksan mo ang pinto. At Lee Binbin, pati taga 304, sinabihan ka na, buksan mo na at alisin ang aso. Oo nga, ayusin mo na. May pasok pa bukas. Libin, narinig mo ba? Hindi mo ba napansin na taga 304 pinapabuksan ang pinto at ipasok ang aso? Lahat kami hindi makatulog dahil sa'yo. Masaya ka ba ngayon? Grabe, mga cute na to. Bubuksan ko na pinto. Sasabihin ko sa kanila, hindi namin aso yan. Anong klase ng tao to? Huwag mong buksan ang pinto. Bakit Bing kuya? Nakilala ko na yung taga 304. Kahit trainer ako, alam niya na wala akong aso sa bahay. Bakit niya sinasabi na akin yung aso? At lagi niya akong pinapabuksan ng pinto. Siguro sobrang naiinis na siya sa ingay. Napansin ko, may dugo sa sahig. Kung nasaktan siya, bakit hindi niya agad ginamot ang sugat? Bakit gusto pa niya buksan ko pinto? Bing kuya, ibig mong sabihin. Dati pinapagawa mo ng CCTV sa hallway, di ba? Tingnan natin.
Grabe, hindi ito posible. Aso ang nagte-text. Mukhang napahamak na talaga yung taga 304. Ang nagte-text, CQ Chu. Mahigpit na babala, ang kapitbahay na taga 304 posibleng napahamak na. Yung aso sa labas ng pinto, ginagamit ang cellphone niya sa pagte-text. Delikado yung aso na yon. Uulitin ko, huwag lalabas ng bahay. Huwag magpapaniwala sa kahit anong utos na buksan ang pinto. Grabe, ano ba ang nakita ko? May dugo sa mga kuko. Imposible yata yan. Tiyak na special effects lang to. Buah! Paano magiging ganun katalino ang aso? Hindi naman yan scientific. Talagang sira na ang mundo ngayon. Un kontunyo. Aso ang nagtatype. Ibig sabihin si San Lingusi, talagang siya ang may pakana. Libinbin, nababaliw ka na ba? Para lang umiwas sa responsibilidad, gumagawa ka pa ng fake na video. Ang anak ko tulog na tulog sa sala ng bahay namin. Paano naman napunta sa harap ng bahay mo? Tingnan nyo nga, ang anak ko mabait lang sa bahay. Libinbin, kung magsinungaling ka naman, dapat may konting logic. Sinasabi mo ginagamit ng aso ang cellphone? Ba't di mo pa sabihing marunong din magpalipad ng eroplano? Libinbin, binabaan ka. Huwag mo na akong siraan at huwag mo na kami damay. Ang pagkalat ng ganyang chismis, pwede kitang idemanda sa libel. Hindi naman papasok yan dito, no? Relax lang. Yung utak ng aso, hindi pa advanced para gamitin ang password lock. Mas mahina ang loob niya kaysa sa bigat ng katawan mo. At Lee Binbin, hindi ka patapos, ano? Anong oras na? Hindi ba pwede mong ilayo yung aso mo? Ikamamatay mo ba? May pasok ang anak ko bukas. Paano kami makakatulog? At Libinbin, feeling ko ikaw mismo may topak. Nagpapalipas ng oras sa bahay na sinasaktan ng aso. Yung kagaya niya na walang pakialam sa kapitbahay. Parang isang daga na sumira sa isang sako ng bigas. Dahil sa kanya, nakakahiya tuloy lahat ng maayos mag-alaga ng aso. Kung may utak siya, maging ganito ba yung tahol ng aso? Ang ugali ng aso, kasunod ng amo? Walang manners ang aso, walang manners ang amo. Bakit ganyan sila magsalita? Hindi naman natin aso to. Ay, wag mong ipagbangga. Uulitin ko ha, hindi ko aso yung bumangga sa pinto. Pagkatapos mangyari sa San Lingusi, hindi na nga umalis yung siraulong aso na yan. Dapat lahat manatili sa bahay, huwag nang lumabas. Di ba kanina sinabi pa ng 304 na nadulas lang siya? Ngayon maging biktima naman? Habang sinusulat mo, mas lumalala ang kwento. Wala nang saysayang usapan. Kung hindi mo aayusin, tumawag tayo sa admin. Oo, tawagin ng admin. Hindi na tama to. Sige, tatawagan ko ang admin ngayon. Hindi na talaga tama. Hindi pwedeng tawagin ang admin. Kung may dumating pa ngayon, parang nagsakripisyo na lang. Delikado talaga ang asong yan. Baka kainin talaga ng tao. Huwag kayo maniwala sa kanya. Nagpapalusot lang yan. Nag-alaga ng aso tapos perwisyo sa lahat? Kunwari pa concern sa safety natin. Sa tingin ko siya ang pinakamalaking panganib. Tumawag na ako sa admin, darating na sila any moment. At Libinbin, hintayin ko kung paano mo gagawa ng palusot yan. Ang sasama talaga nila magsalita. Bakit ayaw maniwala? E paano kung may mangyaring masama? Sinong sasagot? Nasa baba na ako, Akyat na ako para tingnan. kung ano talaga ang nangyayari. Aso lang yan. Rebin, andito na ang admin. Ayun na naman. Kinain na rin ng aso ang mga admin. Kanina parang boses ng tagapamahala yon, hindi kaya nakagat siya. Grabe, baka totoo nga yung sinabi ng Trailing Yi. Xiaoli, ayos ka lang ba? Sumagot ka naman. Ako si Xiao Li, ng tagapamahala. Pakiusap, buksan niyo ang pinto. Asong to? Sa inyo ba to? Bakit hindi niyo binabantayan ng maayos? Napabayaan niyo tuloy makalabas. Muntik na akong kagatin, alam niyo ba? E paano kung yung iba pang residente ang nakagat? Yung asong to, may dala pang taser sa katawan. Masakit talaga elektrisin, promise. Magkunwari muna tayo ng maayos ngayon. Hindi sa akin ang asong yan. Hindi sa inyo? Eh bakit laging nakaabang sa harap ng bahay niyo? Sige, ganito na lang. Kukunan ko ng litrato. Tapos ipopost ko sa GC. Tatanungin ko kung may may-ari. Kung walang mag-claim, dadalhin ko muna sa security office. Ganito pa ng oras. Pag may nakagat, sino mananagot?
Dugo. Kuya Bin, may dugo sa bibig niya. Totoo ba? Kumain talaga siya ng tao? Totong dugo talaga to. Ga. Hindi na simpleng abala sa kapitbahay to. May misteryosong dugong lumitaw sa bibig ng aso. Malaking posibilidad, may kinalaman na to sa criminal case. Suggest ko, mag-report agad kayo sa pulis. Tama. Police, tawagan nyo na. Dapat talagang ipagbigay alam sa pulis. Magre-report ng pulis? Para saan? Sino nagutos sa inyo tumawag ng pulis? Anong balak nyo? Gusto nyong mapahamak anak ko? Ganun ba? Sino ba kayo? Sa inyo ba ang asong yan? Anong aso? Anak ko yan. Huwag kang matakot. Andito na si Mama. Finally, dumating din ang babaeng 2. Miss Sun, kanina di ba, buong yabang mong sinabi na yung anak nyo natutulog sa sala. Bakit andito siya ngayon? Hindi po namin napansin. Hindi pwede. Si QQ, napakabait ng aso namin. Kadalasan nakapulupot lang sa dog bed niya. Tahimik lang. Akala namin tulog siya. Hindi namin akalaing lumabas pala siya. Sa inyo pala ang aso. Bakit hindi nyo binantayan? Pabayaan nyo lang makalabas at manakmal ng tao? Alam nyo ba, baka may nakagat na yung aso niyan. Kalokohan mo yan. Ganyan kabait ang anak ko. Paano siya mangangagat? Oy, lapitan nyo nga. Tignan nyong mabuti. Ano yan? Dugo ng tao yan. Kanina may lumabas na tao sa 304. Sumigaw tapos nawala na lang. Biglang may dugo na sa bibig ng aso. Hindi ba ebidensya na yan? Ano pang palusot? Miss Sun, pag natikman ng aso ang dugo ng tao, pag may una, susunod-sunod na. Kaya ang payo ko, agad nyo nang aksyonan yan. Kung hindi, delikado na ang susunod. Anong pinagsasabi mo? Ano na namang natikman daw ng dugo ng tao? Baka naman nadali lang labi ng anak ko. Ganyan siya. Napakabait. Ano ka ba? Hindi kakain ng tao yan. Ikaw, ang dumi ng isip mo, lahat na lang tingin mo masama. May natitira ka pa bang kabutihan dyan sa puso mo? Ewan ko sa'yo. Eh. Andito yung cellphone. Kung safe talaga yung tao, ba't basta na lang iwan ang cellphone dyan? Malamang kinain na ng aso. Grabe, kailangan na talaga itong ayusin ngayon. Itong bagay na to, ang dahilan kung bakit nanginginig buong katawan ko. Mga taong walang kwenta, gamit ang mga tusong bagay na to. Kung totoo kang matapang, huwag kang gagamit ng anumang gamit. Tingnan natin. Hindi ko ba kayang kagatin ang leeg niyong lahat? Hindi pwede. Walang pwedeng gumalaw sa anak ko. Anong basehan nyo? May pruweba ba kayo? Buhay ang tao. Ipakita nyo. Kung patay, ipakita ang katawan. Anong ebidensya nyo na nakita nyong kumakain siya ng tao? Tingnan natin sinong gagalaw sa anak ko ngayon. Shaoli, kalma lang. Hindi kailangang makipagsagutan. Umalis ka dyan. Ikaw pa. Nagsusul pa dito. Oh, ano? Hindi ba sapat na gusto nyo nang saktan anak ko? Gusto nyo pa akong saktan? Ganun ba? Ha? Hindi. Grabe naman. This oras ng gabi, ang ingay-ingay nyo. Pwede ba matulog ang tao dito? Nagpa-party ba kayo sa harap ng pinto ng iba? Ayos ka lang ba? Ang lakas mo naman akong isumpa. Hindi. Hindi ko naman kaya. Ano ba yan? Ayos ka lang ba? Bakit kanina? Grabe kang at sa group chat, tinatawag mo ako na buksan ko raw yung pinto. Tsaka, seryoso ha, narinig ko talaga tinawag mo ako ng malakas. Kaklabas ko lang ng pinto kanina tapos nadulas ako. Ang sakit, kaya napasigaw ako. Akala ko papabuksan ko sa iyo yung pinto para ipasok muna yung aso. Tapos babalik ako para gamutin yung sugat ko. Kaso di ka sumagot. Hindi binuksan yung pinto. Kaya napilitan akong bumalik mag-isa. Nagpalit lang ako ng band-aid kung ano-ano lang. Akala ko grabe na. Buti walang nangyari sa'yo, kuya. Grabe. Ang baho at ang asim ng dugo ng lasing. Kanina tinikman ko ng konti. Napakasuka ko. Ginoo. Walang gana. Ganitong klase ng pangit na karne. Kahit libre, di ko tatanggapin. Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Nagkakalat ka ng kasinungalingan tungkol sa anak ko na kumain ng tao. Tinakot mo lahat ng kapitbahay, pati ang admin muntik na mawala anak ko dahil sa'yo. Ikaw na may masamang ugali, ipapahiya talaga kita. Pati kayo admin,
Kailangan ko kayong ireklamo. Ay, pasensya na po, pasensya na po. Ginang Sun, kalmahin niyo po sarili niyo. Siya po talaga, idiniin pa talaga yung sa aso niyo na may kinain. Pinaniwala pa kami, detalyado pa pagkakwento. Nalito lang din ako, na-pick up ko tuloy. Ay, ano bang lumalabas sa bibig mo dyan? Si Kuya Bin naman, sinabihan lang niya tayo out of concern. Bakit parang ikaw pa yung nagagalit ngayon? Concerned? Ha? Parang mas black-hearted ka pa eh. Hindi ba dahil nahuli kita dati na minamaltrato mo yung aso? Tapos nagtanim ka ng galit? Gumaganti ka lang ngayon. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad sa amin, pati kay QQ. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Humingi ng tawad? Sige. Pero last warning ko to. May sariwang dugo pa sa gilid ng bibig ng aso. Nalalantad na yung pagkamaru na hilig sa dugo. Ngayong gabi. Di niya nakuha yung gusto niyang kainin. Hinding-hindi yan tatahimik. Baka sa susunod, hindi na natin alam kung sino naman sunod. Ikaw pa rin, nagpapakulo ka pa dito ha? Ha? Gusto mo talagang mapatulan kita ngayon? Naku, sir, pwede ba? Huwag na kayong magsalita pa. Hoy, ay naku, Ginang Sun, tingnan niyo po, itong sir dito pumayag ng humingi ng tawad sa inyo. Alam din niya mali siya, patawarin niyo na po, palampasin na lang, pwede ba? Ayoko, hindi pa ako tapos. Inapi si anak ko, hindi pa nga ako nakakabawi ng salita. Katulad mo na may masamang isip at mahilig mambugbog ng aso, puro kasinungalingan pa mga sinasabi mo. Ewan ko kung ilan na asong napahamak sa'yo. Parang kaming mga dog lover. Dapat sinusuka ka namin. Ipapakita talaga namin sa iba ang tunay na mukha mo bilang animal abuser. Tingnan natin kung paano ka pa magnenegosyo pagkatapos nito. Gutom na ako. Sayang, buong gabi akong napagod. Kailangan kong makahanap ng sariwang karne, pangpawi ng gana. Sino kaya sunod kong bibiktimahin? Eh di ba aso nyo lang naman may kasalanan dyan? Bakit parang ako pa may tama? Pasensya na. Mali ako ng hinala. Istorbo pa ako sa pagtulog niyo. Ganyan sana mula sa simula. Halika anak. Kuya Bin, bakit mo ko hinaharangan? Bakit pa ako hihingi ng tawad sa kanila? Eh sila naman may problema sa aso nila. Wow, ang galing mo ah. Yung aso ni Sunyan, kasi hindi nakapagkain ng tao ngayong gabi, mas lalo lang magiging ganid yan sa dugo. Nabigay na natin yung babala, pero kung anong mangyayari, sigurado akong hindi tayo ang magsisisi. Mama, Lumayo ka. mama, Lumayo ka. mama. Lumayo. Ang lambot ng laman ng batang to, ang bango pa. Mas masarap siguro to kaysa sa matatandang ulam. Masamang aso, Ikaw na naman. Paulit-ulit mo akong pinapahamak. tapos magtatangkang mangagat pa. Ngayon, tototohanin na talaga kitang turuan. Tama na. Sinong maglalakas loob manakit sa anak ko? Chu-chu, Anak, mahal kong anak. Ayos ka lang ba? Ang lakas mo mambugbog ng aso ko ha. lintik ka. Kagabi lang bumibintang ka na anak ko raw kumain ng tao. Ngayon sisirain mo pa siya. Akala mo ba pwede mo ko api-apihin basta-basta? Anong ginagawa mo diyan? Parang hindi na kayo tao. Palakad-lakad kayo ng aso na walang tali. Yang baliw niyong aso, muntik na kayanin anak ko. Alin, anong mata mo nakita ang anak ko mangagat? Anak ko nga kapit lang. Naglalaro sila ng anak mo eh. Yung bata nyo lang naman, OA at ang ingay. Nagulat tuloy anak ko. Yung QQ namin, pinakamaamo yan. Eh kung talagang gusto niyang kagatin anak mo, siguro ngayon wasak na siya. Nakatayo pa ba dyan? Kung maarte anak mo, wag mo na lang palabasin. Wala talaga kayong sense. Nagpapalakad kayo ng aso na walang tali parang kayo pa minamando ng aso nyo. Mga irresponsableng amo kagaya nyo. Sigurado ako, may balik yan. Sino tinatawag mong aso ha? Makinig ka, mas maharli ka pa anak ko kaysa anak mo. Kung sa gulo ng anak ko, ikaw ang dahilan, kaya mong bayaran yon. Kaya mo ba talagang panindigan yan? Kaya mo bang bayaran? Jingda, pakiusap buksan mo ang mata mo. Tingnan mong mabuti. Ang anak ninyong pinakamamahal, ang unang sumugod dito, sa batang lalaki na ito. Ngayon, naglakas loob siyang sumugod sa harap mo mismo. Sa susunod, ikaw na ang target. Naglaro lang naman ang anak ko. Kung talagang gusto niyang mangagat, hindi ba dapat may galos o sugat na ang bata? Mahilig lang talaga si QQ sa mga bata. Gusto niyang makipagkaibigan.
Ayaw ng anak ko makipaglaro sa kanya. Naglalakad ka ng aso na hindi nakatali? Hindi yan pagmamahal sa aso. Ginagawa ninyong delikado ang aso. Malinaw na anak ninyo masyado ng mahina. Nakakita ng cute na aso. Umiyak agad sa takot. Sobra namang pinalaki ang issue. Bakit ganyan ka makipag-usap? Malinaw na ang aso ninyo ang nakatakot sa anak ko. Nagmamagaling ka pa. Ano? Anak mo lang ba ang pwedeng mahalin? Ang anak ko hindi mahalaga? Bakit mas mababa ang tingin mo sa anak ko? Dahil ba ang anak mo ay aso? May anak kang aso, kaya may nanay na parang aso din. Ang malas mo, sa susunod, hindi na makakawala ang snack na nasa bibig. Kailangan niyang makasugod at matikman ang bago. Miss Sun? Kailangan ko ulit paalalahanan ka. Hindi ito laro lang. Sinusuri niya kung madali bang target ang biktima. Dapat talagang pagmasdan mo siya ng mabuti. Tingnan mo. Sa mata niya, puro pagnanasa, manghuli lang ang meron. Tumigil ka! Huwag mong sirain ang pangalan ng anak ko. Sa anak ko, malinaw namang walang mali siya. Saan nanggaling ang desire na sinasabi mo? Kung masama ang puso, lahat ng makita mo masama. Sinasabi ko sa iyo, subukan mo pang magsalita ng masama tungkol sa anak ko. Sige lang, aso lang yan. Anong alam mo sa iniisip nila? Nag-iimbento ka lang ng kwento? Sinungaling ka. Tingin mo niloloko mo lang ang mga aso? Hindi simple si QQ, gaya ng akala nyo. Marunong siyang magkunwari, talagang delikado siya. Aso lang, paano magpapanggap? Ngayong araw, kailangan ko talagang ilantad ang tunay mong mukha. Mga tao, tingnan nyo, ito ang kakaibang dog trainer. Minumulto niya ang mga aso niya mismo. Tapos tinuturuan pa ang mga bata na manakit ng aso. Saan ang katarungan? Anong pinagsasasabi mo diyan? Tumigil ka, huwag ka nang mag-video. Bakit ka nananakit? Malinaw namang aso ninyo ang unang sumugod at bumangga sa tao. Naglalakad ng aso na hindi nakatali, ikaw ang walang pakialam. Tapos, ikaw pa, ang umaatake dito. Naglalakad lang ako ng aso na hindi nakatali. So, ang baby namin sobrang behave. Hindi yan nangangat kahit kailan. Isisi mo na lang sa anak mo. Masyadong duwag, walang silbi. See? Huwag mong pansinin ang mga ganitong tao, lalo na ang hindi nagtali ng aso. Tao, na walang pakialam, alis na tayo. Bakit ka aalis? Natatakot ka ba? Itong lalaking mahilig makialam, sinira na naman ang plano ko. Okay lang, may mga araw na wala siya. Kapag hindi na alerto ang tanga niyang babae, doon nating malalaman kung ano ang lasa niya. Paalala ko ulit sa iyo, gusto ka nang kainin ng aso mo. Ikaw ang susunod niyang target. Kahit mangagat ang anak ko sa buong mundo, hinding-hindi niya ako sasaktan, kahit konti. Ang anak mo lang ang balak mangagat, pero ang anak ko, hindi yan nangagat. Wala ka ng silbi, umalis ka na. Tama na, tapos na dito. Wala nang oras makipag-argumento sa ganitong klase ng tao. Ngayon bata pa lang, sa susunod siya naman ang tatamaan. Nagpapalaki ka ng panganib. Gumagawa ka ng sarili mong problema. Sigurado, si Sun Yan ang nag-utos sa mga tao dito. Bin, ako na ang bahala mag-report sa pulis. Suriin ang CCTV, ipadala sa kanila. Ipakulong silang lahat. Puro pabida lang. Linisin na lang ang lugar para walang makasagabal sa trabaho. Boss, buti bumalik ka na. Isang araw ka lang nawala, sobrang miss kita, boss. Boss, masakit pa ang balikat mo? Galit ka pa rin sa akin? Yung masamang babae na yon? Boss, pag bumalik pa siya dito, palabasin mo kami. Kami ang maghihiganti para sa'yo. Bin, kuya. Bin, kuya, delikado na. Nagla-live si Sun Yan at sinisiraan tayo. Mga kapamilya, pakisuri naman. Ang anak ko sobrang behave. Yung Binbin Pet Training Base, sinasabi pa na gusto ng anak ko mangain ng tao. May ganong kabaliw na sitwasyon ba sa mundo? Mga kapamilya, tingnan nyo. Sobrang behave? Kahit galawin hindi nagagalit? Paano magiging asong mangangaing ito?
Mga kaibigan, tignan nyo ha. Sinuntok ko na. Pero kahit konti, hindi siya nagalit. Ito talaga ang totoong pinakamagandang kaibigan ng tao. Walang babae. Grabe, sinuntok mo pa ilong ko. Matagal ko nang tinitiis to. Ngayong gabi, ngayong gabing ito, kakainin talaga kita. Tignan mo. Nagpapaka-cute pa siya oh. Pinakamabait si Kiao Kiao sa bahay natin. Paano naman yan manganggagat ng tao? Yung libinbin na yon, puro kasinungalingan. Dapat lang talagang i-boycott niyo siya. Ang lakas naman mangbaliktad nitong babae. Bin kuya, ano gagawin natin? Pabayaan na lang natin siyang sirain ang pangalan natin? Kung kaya niyang mag-live, kaya rin natin. Hello po sa lahat, ako po si Binbin, isang dog trainer. Ako nga pala, yung sinasabi niyong masamang trainer. Ngayon, sagot ko ang ilang hindi totoong paninira online. Una, tungkol sa reklamo ni Madam Son, na pinapalabas kong nangagat ng tao ang aso niya. Bago ko ipaliwanag ang side ko, panoorin muna natin ang ilang footage ng CCTV. Bakit mo ako sinaktan? Kay Kiao Kiao yan. Sino nag-utos sa'yo na saktan ako? Ang mga nilalaman na yan ay lahat ng basehan ng reklamo ni Madam San sa pag-abuso ko raw sa aso. Tungkol sa pagmamaltrato ko sa pet dog, hindi ako sang-ayon diyan. Pero ang aso na to, nakagat na niya ang 8 tao. Ang aso na to, meron ng natutunang pag-atake. Sa isip niya, pangunguya ng tao ang solusyon sa lahat ng problema. Mga kaibigan, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na siyentipikong paraan ng training ng aso. Boss, tawagin mo na. Boss, pinapagawa sa akin mag-demo. Tignan nyo to. Iikot. Ganito lang. Basic command lang. Yan. Saludo. Wow, ang pogi ni Xiaohei kuya. Ano ba yan? Sa susunod sana ako naman ang mag-demo. Oh, higa ka na. Tignan nyo ha, hindi pagmamaltrato ang pag-train ng aso. Dapat talagang mas specialized na training ang gawin. Ang pagmamahal sa aso, hindi dapat puro spoiled. Grabe, ang bait ng dalawang asong yan. Pwede bang magpaklase? Yung Sun na yon, puro invento lang lahat ng sinabi. Tama ang sinabi ng host. Ang sobra-sobrang spoiled siya ang nagpapahamak sa aso. Kaya pala, yung border collie na yon, pwede talagang mangagat ng tao. Nakakatakot kapag inisip mo. Sa huli, gusto ko lang sabihin, ang aso ay pet, pero mabangis na hayop. Palaging may side ang aso na hindi mo kontrolado. Kung ang alaga ninyong hairy baby nagpakita na ng pagprotekta sa pagkain o pagbangga ng cage sa may-ari, ay hindi talaga nating gustong makita mangyari. Binbin kuya, nabahana ng comment sa likod ng livestream natin. Lahat, nagtatanong kung saan ang address natin. Padala mo na? See ya, game. Dapat talagang maagapan at intervene agad. Mga kapamilya, huwag kayong maniwala sa kanya. May ilang tao na gagawin ang lahat para sumikat, pinapahirapan, at binubugbog pa ang aso. Kaya ganyan masunurin ang mga aso nila. Ang tame talaga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang pinakamabait na aso sa buong mundo. Naglilinis pa rin. Tingnan nyo ang solid evidence na nilabas ni Bin kuya. Ikaw ang nagpapabaya kaya nangagat ang aso mo. Grabe umarte itong babae na to. Ayos. Hindi kayo naniniwala, no? Aba, mag-a-apply ako makipag-live kay Libinbin. Harapan tayong magdiskusyon. Mga tropa, mga kuya, si Bin kuya ay kasalukuyang nagpapakain sa mga aso. Bin kuya, si Sunya nag-a-apply makipag-live sa'yo. Sagot mo na. Hindi mo ba sinasabi na ang aso ko kumakain ng tao? Ayos. Ayos. Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi man lang nagagalit oh. Sobrang bait nga talaga nyo. Nakikita nyo? Kung ganyan kabangis tulad ng sinabi mo, bakit hindi niya ako kinakagat? Mga kapamilya,
follow nyo naman ako. Ipapakita ko pa sa inyo ang iba pang tricks. Putek, nakakainis na talaga. Ulit-ulit na lang. Walang tigil na itong babae. Ano bang tingin niya sa akin? Sunyan, pinapayuhan kita na itigil mo na yan. Ang pasensya ng aso sa'yo sobrang sagad na. Kung hindi ka tumigil, atake na yan sa'yo. Mga kapamilya, nakita nyo ba? Nagpapakadrama na naman siya. Ang aming si QQ, ang pinakamabait na aso sa buong mundo. Tingnan mo. Tingnan mo. Mama mo na ang maghihiraya ng munting braids sa'yo. Babae, Grabe ka ha. Naglalakas loob kang ipahiya ako sa harap ng lahat ng tao. Gusto kong tanggalin ang babaeng to. Agad-agad. Kakagatin ko siya ngayon. Sunyan, itigil mo na. Atake na talaga, ang aso. Bitawan mo. Hindi nga po atake ang anak ko sa akin. Bilis, tigil mo na. Ah, Shit, kinagat talaga. mag-report na. Mag-report. Shit, Bin kuya, nakita mo? Ay, ganti nagbunga. Hayaan mo siyang magpasikat. Alam na ng mga tao sa internet ang totoong asal niya. Tama na. Lahat ng to, pinili niya. Ayusin natin, tuloy lang sa trabaho. 3 buwan, matapos, Shit, sino kayang malakas mag-level up dito? Nagulat ako, Naamoy ko na naman yung pamilyar na scent. yung babaeng iyon. Full alert ka agad. Roger, Tingnan mo, hindi ako papayag na hindi ko siya kagatin ngayong beses. bihira ka dito ah. Ay, grabe. Andito ka pa rin. May kasama ka pa ngayon. Napakadaming baliw na aso dito. May lakas ka pang pumunta sa lugar ko? Ngayon, hindi na lang isa ang baliw na aso dito. Anong parte ng katawan ang gusto mong ialay ngayon? Ikaw, Cutie. Ikaw ang dahilan kaya nawala si QQ? Ikaw ang dahilan kaya nawala ang anak ko? Ah, so itong binti mo, si QQ ang kumagat. Ikaw ang nagturo ng masama kay QQ? Kung hindi, paano niya ako makakagat? Na paano mo pa ang anak ko sa tiyan? Bayaran mo ako. 1,000,000. Kung hindi, ire-report kita. Sisiguraduhin kong babagsak ang pangalan mo. Anong kinalaman ko diyan? Kung sino ang nangagat, dun ka magreklamo. At isa pa, hindi ba sinabi ko na ayusin mo na ang aso na yan, pero pilit mo pa rin kinukup-kup na parang anak. May lakas ka pang banggitin si QQ, pinilit na siyang i-euthanasia. Masaya ka na ba ngayon? Nakamit mo na ang gusto mo? Natuwa ka na ba? Xiaohei, tingnan mo. Ang mata nitong babae, maging ang bibig niya, pwedeng bumuga ng tubig o. Hahaha, Asti. Tawa ka pa. Ikaw pa nagkatawang tawa. Isa kang pervert. Siguradong ikaw ang palihim na nagturo kay QQ na kagatin ako, di ba? Ang galing ko naman kung ganun. Uy, kaya ko palang magturo ng aso nang hindi man lang nakikita. Nakagatin ang may-ari. Baka kailangan mo akong bigyan ng award. Honey, bilisan mo na. Sampalin mo siya. Hindi ko na talaga kaya, yung pangit niyang ugali. Putek, huwag kang swapang ah. Tingnan mo oh. Ayan, ang tawag diyan, CCTV. Noong last na sinaktan mo ako, dahil buntis ka, pinagbigyan kita. Ngayon, subukan mong galawin ako ulit. Honey, masama ang manakit ha. Hindi ba usapan natin, basta pumunta lang para manghingi ng pera? Ikaw, mahina umasa? Tapos kagabi, sayang lang ang ginawa ko? Ano, tatayo ka lang? Sugod ka na. Putek, huwag kang swapang na swapang. Kung marunong ka, ilabas mo na ang pera. 10,000,000 dapat kompleto. Kung hindi, araw-araw akong magtatapon ng pintura sa harap ng bahay nyo. Ah, ikaw pala. Nag-iisip kami kung sino ba ang nagtatapon ng pintura sa gate namin. Aba, ikaw pa pala mismo umamin. Ako? Siya Wang? Oo. I-rewind mo tong CCTV, ilabas mo ang recordings, mag-report na. Sabihin mo may nang extort at nanira ng property. Ayos, Bin, kuya! Ay. Sabihin ko sa inyo, huwag kayong magyabang. Hanggat hindi lumabas ang 1,000,000, ipapademolish ko na agad ang base nyo. Tingnan natin kung paano pa kayo magnegosyo. At kayong dalawa, hinire ko kayo para lang manood ng drama? Sugod na. Kasama na rin yung may hawak ng cellphone. Sama-sama kayo. Bugbogin. ate, usapan lang naman, di ba? Para lang magpakita ang tao. Hindi sinabi na totoong magbubugan tayo. Nga, bawal magbubugan, baka makasuhan tayo. Kami, mababait na tao. Hindi pwedeng sumama sa gulo. Ayos. Kayo. Ayaw niyo talagang sumali ha? Ako na lang. Susugod.
Ay, Mahal ang kagamitan kong to. Ngayon, sira na ang CCTV. Tingnan ko nga kung paano nyo pa ire-record. Mahal, ikaw na ang bahala dun sa mataba. Siya. Gusto ko siyang personal na turuan ng leksyon. oy, oy, oy. Wala na ba talagang batas dito ha? Gusto ko lang makita sino ang tatangkang manakit. Pag gumalaw kayo, huhulihin ko kayo lahat. Papakainin ko kayo ng pagkain sa kulungan. Ah, Libin-bin. Dahil sa'yo, nawala ang anak ko. Dahil din sa'yo, nawala si QQ. Lahat ng ito, kasalanan mo. Ako ba ang nagpilit sa'yo na sobrang mahalin ng asong yun? O ako ba ang nagtutok ng kutsilyo sa leeg mo at pinilit kang tapakan yung baliw na aso? Sunyan, ang dahilan bakit nawala ang anak at aso mo? Ikaw mismo, dahil sa kamangmangan mo. Hoy, tatapusin kita. Tatapusin talaga kita. Hoy, hoy, ikaw! Ikaw na baliw kang babae ka! Ano bang balak mong gawin? Ha? Alam mo bang pag pumatay ka, babayaran mo yon? Ibaba mo muna yung kutsilyo. Ibaba mo na. Haha, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ako? Ako ay may sakit ako sa pag-iisip. Ah, Kahit gawin ko pang tapusin kayong lahat ngayon, wala ring magagawa ang mga tito nyo laban sa akin. Ngayong araw na to, lahat kayo, tapos na. Lalo na ikaw, Libin-bin. Gusto ko bumaba ka. Samahan mo sa libingan ng anak ko, at si QQ, at si QQ. Sakto naman. May mga bago akong Tibetan Mastiff dito. May sakit din sila sa pag-iisip. Gusto nyo, palabasin ko sila. Maglaban kayong mga may sakit? Sakto? Sira din ang CCTV ko dito. uhaw na ang mga ngipin ko sa pagkagat. Boss, pasabakin mo na ako. May sakit din ako. Ano namang sakit mo? Second year syndrome. Nax, drama mo. Sa laki mong yan, mas maliit ka pa kay QQ. Matatakot ba siya sa'yo? Isara ang pinto. Palabasin ang aso. Si. Mahal, nabaliw ka na ba? Tulungan mo naman akong tumayo. Bakit ka natutulala dyan? Oh, sandali. Tayo. Huwag mo nang kunin ang bag mo. Hindi naman siya mukhang baliw eh. Alam pa niyang tumakbo. Balik sa pwesto. Tawagan ng pulis. Nasira ang cellphone. O, bibilhan kita ng bago ni Kuya cellphone. Grabe, Binge. Anong klaseng resulta naman ito? Kahit na muntik na yung baliw na babae may dalang kutsilyo at muntik na makapatay dahil wala namang nangyari na seryosong resulta, 15 araw lang siyang nakakulong, multa pa ng 500 piso. Yung mga tulad niyang baliw, dapat habang buhay nang makulong para matuto. Tumigil ka na nga, hindi dapat magalit sa taong ganyan. Narinig mo ba? Gabi-gabi ngayon, may naririnig akong ingay sa likod bakod. Narinig ko naman. Naaamoy ko pa nga yung kakaibang amoy, parang pamilyar. Naalala ko tuloy noong palaboy pa ako. Yan din ang kinain ng asawa ko bago siya nawala. Xiaowang? Ha? Samahan mo akong lumabas. Binjay, ano ba talaga hinahanap natin? Wala lang, siguro nag-iisip lang ako masyado. Tara na. Kain na. Kain na tayo. Kumain ka pa ng marami ha? Kain na? Tara. Anong nangyari sa'yo? Parang may mali. Princess, anong kinain mo? Boss! Bilis tulungan mo si Princess! Parang mawawala na siya. Xiaowang, kunin mo yung first aid kit. Princess, huwag kang matulog. Gising, Princess. Parang nakita ko yung lolo ng lolo ko.
Kuya Bin, kumusta na si Princess? Feeling ko na poison siya. Napwasong? Paanong nangyari yun? Dito pa mismo sa atin. Paano siya na poison? Tulungan mo akong hawakan siya. I-flush natin yung tiyan niya. I-confirm sa lab ha. Ano na? Lumabas na yung results. Tama nga, na-poison siya. Sa tiyan niya may nakuha. Na obvious na isoniazid. Buti na lang na-flush agad. Kung hindi, baka patay na siya. Pero hindi dapat eh. Yung mga aso sa bakuran, pare-pareho yung kinakain at iniinom. Kung na-poison, dapat lahat ng aso na-poison din. Bakit si Princess lang? Kuya Bin, balikan mo nga. Ngayong araw ba, may kakaiba bang nangyari kay Princess? May nahawakan ba siyang hindi nahawakan ng ibang aso? Tubig. Kanina umaga habang naglalakad kami, uminom siya sa timba ng tubig na nasa labas. Shawang, kumuha ka ng sample. Bilis. Ayun nga, namula yung tubig. Grabe. Yun yung drum ng tubig na lahat tayo kumukuha ng inumin. Kung hindi nauhaw si Princess kanina. Ang siri nito, ang sama ng loob ko. Sino kayang may lakas ng loob gumawa nito? Kung walang nag-volunteer na sumubok si Princess, baka lahat ng aso patay na ngayon. Malinaw sinadyang lasunin talaga. So ano na ang gagawin natin? May nagtatarget sa atin. Buong base ang gustong pabagsakin. Ngayon na hindi siya nagtagumpay, at nakita nating tahimik lang tayo, babalik yun. Siguradong gagawa pa ulit. Ibig mong sabihin, Magbantay tayo at antayin siya para mahuli sa akto? Ikaw nga pala talaga. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Nahuli na may ebidensya pa. Bitawan niyo si Fatty. Pinasama mo anak ko, pati si QQ na patay mo. Tapos, nabilanggo pa ng 15 araw asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, ikaw ang nararapat mawala. Kayong mag-asawa bagay na bagay kayo. Isa nag-aalaga ng mabagsik na aso parang anak. Isa nang bibiktima at nang bibigay ng lason. Karapat dapat sa inabot ninyo. Bahala ka sa naging resulta. Shawang, how? dalhin mo na siya sa presinto. Tara na. Sinasabi ko, hindi kita palalampasin. Tiisin mo dahil hindi ako titigil. Hindi ka magiging mapayapa. Boss, sobrang bait mo sa akin nitong mga araw. Araw-araw lagi akong may dagdag na chicken leg, haha. Huwag kang magkakalat, baka mawala bigla yan. Kung hindi lang ang swerte mo, matagal ka nang sumunod sa lolo ng lolo mo. Buti na lang okay ka na. Buti na lang wala ng problema. Grabe, muntik mo na kaming tibagin sa kaba nung araw na yon. Kuya Bin, tingnan mo. Ang dami kong fans na nagtatag sa akin. Basahin mo to. Trending yung balita ng video na to. Gulat na gulat. Isang pet vlogger para lang sumikat. Kinalbo at tinakot yung sariling aso sa kakaibang forma. Ayun, nagwala lalo yung aso, na nagbang ng tuluyan. 2 degree ng sugat, dinala yung babae sa ospital. Sabi ng doktor, sira na mukha, putol ang daliri, at may maraming komplikasyon. Ayan, Chinek ko na, yung pet vlogger, si Tuo Bauri, asawa yun ni Sunyan. Shawang, How? i-cancel mo lahat ng live stream natin for today. Tulungan mo akong mag-record ng video. Hello po, ako po si Binbin, isang dog trainer. Gusto ko lang magbigay ng paalala sa lahat ng netizens. Ang mga babae na maliit ang katawan pati mga bata, hindi inirekomenda mag-alaga ng malalaking aso. Kasi mahina sila, di nila kayang pigilan ang ganyang lakas ng aso kung hindi natutukan at naturo ang maaga. Maaring mangyari sa inyo ang kagaya ng nangyari sa vlogger kanina. Mauuwi sa di na magagamot na pinsala. Ang aso ay kasambahay nating alaga, pero mabangis pa rin ang instincts. Sana magsilbing aral sa lahat, maging responsible at maalam sa pag-aalaga ng aso.